Walang hiyang kapitbahay, sinadya niyang itutok ang tubo ng imburnal sa palayan ko. Pinanood ko ang malabong tubig tae na lumulunod sa mga punla. Hindi ako nakipag-away o tumawag ng pulis. Sa halip, tahimik kong pinatuyo ang maduming tubig sa bukid. At pagkatapos ay nagtanim ako ng daan-daang puno ng poplar, habang pinagtatawanan ako ng lahat dahil sa pagiging matapat at madaling apihin. Ang hindi nila alam, itong bagong kakahuyan sa aking paanan ay palihim na nag-uugat patungo sa pundasyon ng katabing bahay. Isang umaga, gaya ng dati, tumapak ako sa aming palayan. Pero bigla, naramdaman ko ang isang kakaibang init na bumalat sa aking bukong-bukong. Sinundan ito ng isang napakatindi at nakakasulasok na amoy, na para bang umakyat hanggang sa utak ko. Iyon ang nakakaduwal na amoy ng dumi ng tao. Halos bumaliktad ang sikmura ko. Sa aking paningin, isang maitim at kulay kape na likido. Ang bumubulwak mula sa sulok ng pilapil. Gumagapang ito sa palayan na pinaghirapan kong alagaan. Ang dating lunti ang mga punla ay nagsisimula ng manilaw at malanta. Sa sandaling iyon, natigilan ako sa aking kinatatayuan. Halos hindi ako makahinga sa sobrang panghihinayang. Ang lupang ito ay ipinasa sa akin ng aking ina. Ito ang kaisa-isang ari-arian na minana namin mula sa aming mga ninuno. Ito ang pinagkukunan namin ng ikinabubuhay ng aking ina. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang maitim na agos. Sa gitna ng matataas na damo, isang kulay abong tubo ng PVC. Ang nakakainis na nakaturok doon. Mula sa dulo nito ay tumutulo pa ang magilaw-dilaw na likido. At ang kabilang dulo ng tubo ay konektado mismo sa bahay ng kapitbahay naming si Wang Fugi. Sa bago niyang tayong marangyang bilya, parang may sumabog sa isip ko. Biglang kumulo ang dugo ko sa buo kong katawan. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao. Dahil sa matinding galit, hindi ko mapigil ang manginig ng bahagya. Ang napakayabang na mukha ni Wang Fugi ay biglang lumaki ng lumaki sa paningin ko. Yung kung paano niya utos-utusan ang mga taga-nayon. Yung mapanliit niyang tingin na parabang lahat ay alikabok lang sa kanyang paanan. Noong itinatayo niya ang bilya na iyon, para lang makalamang ng ilang talampakang lupa, pilit niyang ginipit paloob ang pilapil ng bukid ko. Ang mga karumal-dumal na gawa niya, isa-isang parang nagbabagang bakal, na paulit-ulit na dumadampi sa puso ko. Sa mga oras na ito, gusto ko siyang suburin kaagad. Damputin ng asarol sa gilid ng taniman. At basagin ang mag-ara at makinang na gate ng bahay niya. Hawakan siya sa kwelyo at tanungin kung ang puso ba niya ay gawa rin sa maruming tubig na ito. Pero sa sandaling itataas ko na sana ang aking paa. Naalala ko ang matanda ko ng ina sa bahay. Kaya, pinilit ko ang sarili kong huminga ng malalim ng paulit-ulit. Ang malamig na hangin ay pumasok sa nagiinit kong baga, na nagdulot ng matinding kirot. Ang mga mura na handa nang lumabas sa lalamunan ko. At ang pagnanais na manakit, ay pilit kong nilunok pabalik. Sa pakikitungo sa ganitong klaseng tao, ang pakikipag-away ang pinakawalang silbing sandata. At kung magsusumbong naman sa pulis, dito sa nayon, ang mga ganitong alitan, ay kadalasang nauuwi lang sa wala. Ang pinakamataas na siguro ay ang utusan siyang ilipat ang tubo. At bayaran ako ng ilang daang piso para sa mga nasirang punla. Pero paano naman ang dignidad ko? Itong lupang dinumihan niya na parang ginawang kabeta. Ang ganitong kabayaran ay baliwala sa kanya. Iisipin pa niya na nadaan niya ang lahat sa pera. Sa susunod, mas lalo pa siyang magiging tuso. Tumingin ako sa paligid. Walang katao-tao sa bukid. Tanging ang ihip lang ng hangin. At ang kaluskos ng mga uhay ng palay. Na tila isang tahimik na pangungot siya sa akin. Yumuko ako. Itinuro ko ang aking daliri. At hinawakan ng tubo ng PVC na patuloy pa ring dinadaluyan ng maruming tubig. Malamig at matigas, ang tingin ko'y lumagpas sa tubo, at eksaktong tumama sa pundasyon ng bilya ni Wang Fugi. Sinimulan kong tansyahin ng maigi ang direksyon ng tubo. Kinakalkula ang distansya ng pundasyon ng bahay niya mula sa bukid ko. At ang tingin ko ay dahan-daang pumalma at tumatag. Nang gabing iyon, hindi ako nanood ng telebisyon gaya ng dati. Sa halip, inilabas ko ang librong pamana ng aming pamilya tungkol sa agrikultura. Ipinasa pa ito mula sa lolo ng lolo ko. Nakasulat dito ang ilang karunungang bayan na iilan lang ang nakakaalam. Dahan-daang gumapang ang aking mga daliri sa mga pahina. At sa huli ay huminto sa pahina tungkol sa puno ng poplar. Nakasulat sa libro na ito ay mabilis tumubo sa sikat ng araw. May mga ugat itong mapanira, at napakalakas ng kakayahang tumagos. Kayang patigasin ang lupa at kaya ring bumasag ng bato. Napangiti ang mga labi ko. Isang ngiti na hindi kayang unawain ng kahit sino. Kinabukasan ng umaga, hindi pa gaanong maliwanag. Pasan ko na ang asarol at nagtungo sa bukid. Nakita ko ng mga taga-nayon na maagang nagising. Akala nila'y lilinisin ko ang mga nasirang punla, pero hindi. Sa halip, iniwasan ko ang maruming lugar na iyon. Pinili ko ang kabilang dulo ng bukid. At tahimik na naghukay ng kanal. Bawat pag-asarol, matatag at malakas, ang tunog ng lumilipad na lupa. Walang nakakaalam kung ano ang binabalak ko. At walang sinumang nakakaalam, na isang maingat na binalak na paghihiganti na tatagal ng maraming taon. Ay tahimik nang nagsisimula, ang lumang diesel water pump na hiniram mula sa unahan ng nayon. Ay umugam ng nakakabingi, tila isang pagod na matandang baka na umuungal sa pagtutol. Kinuha ko ang malaking tubo ng tubig, at buong lakas na isinaksak sa nangingitim na palayan na babad sa maruming tubig. Ang malabong likido na may halong mga lantang punla, ay sabay-sabay na hinigop papasok sa tubo, at muling inilabas sa kabilang dulo patungo sa isang malayong at tuyot na kanal. Ang buong nayon, ay naamoy ang kumakalat na masangsang na amoy. Lahat ng dumaraang taga-nayon ay nagtatakip ng ilong, nagbibigay ng tingin na may halong awa, pagtataka, at katuwaan sa aking kasawian. Si Lolo Chen sa nayon. Ang matandang nakakita sa aking paglaki ay may dalang tungkod. Nanginginig siyang lumapit sa akin. Lee, Ai-ho, anong ginagawa mo riyan? Pinapatuyo mo ba ang sakahan gamit yang water pump para magumpisa ulit? Napakalaking trabaho niyan. Sira na ang lupang to para sa taong ito. Hindi na ako magtatanim ng palay. Tumaas ang boses ni Mang Chen. Hindi ka magtatanim ng palay. Anong kakainin niyong mag-ina? Pamana pa sa inyo ng mga ninuno niyo ang bukid na to. Hindi ako nagpaliwanag. Tahimik ko lang na pinanood. Ang maruming tubig na dahan-daang hinihigop palabas. Sakto namang, umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging busina ng sasakyan. Biglang pamreno ang bagong-bagong itim na kotse ni Wang Fugi. Huminto ito sa gilid ng taniman. Ibinaba niya ang bintana ng kotse, at inilabas ang mataba niyang ulo. May mapang-asar na ngisi sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, ang ilang mga usyoserong taga-nayon sa paligid.
ay nagpakawala ng ilang pigil na hagat jet. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. At kalmado siyang tiningnan. Ang tingin na iyon ay puno ng nakamamatay na katahimikan at lamig. Natigilan siya sa tingin ko. Tila hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ko. Ayon sa inaasahan niya, dapat ay umiiyak ako at nagwawala ngayon. O di kaya'y sinusugod siya para mag-eskandalo at makipagsigawan. Pagkatapos, pwede na niya akong hajisan ng ilang daang piso ng may pagmamaliit. At itaboy ako na parang isang pulubi. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataong iyon. Nalis ko ang aking tingin. Walang imik na tumalikod at nagpatuloy sa pag-aayos ng hose ng water pump. Ang mga kilos ko ay kalmado, na para bang walang nangyari. Ang panggagalaitin niya ay parang suntok sa hangin. Naramdaman niyang wala siyang napala. Nagmumurang-dumura siya sa lupa, at humarurot palis. Nanginginig sa galit si Mang Chen. Sobra na talagang mga api ang gagawang yun. Lee, Ai-ho, huwag kang matakot. Pupunta ako sa barangay para ipaglaban ka. Pinigilan ko siya. Walang silbi, kapag nakipagtalo ka sa ganyang klaseng tao, pinapahiya mo lang ang sarili mo. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay natuyo na rin ang tubig sa palayan. Ang dating palayan ay naging isang lupang bitak-bitak, isang maputik na lupain na nangangamoy lanza. Sa gitna ng mas nagtatakang mga tingin ng mga taga-nayon, isang truck ang dumating sa gilid ng aming bukid. Ang lula nito ay hindi binhi ng palay, hindi rin pataba, kundi mga bigkis ng punla ng puno ng poplar. Ang mga maliliit ay kasing kapal ng hinlalaki, ang mga malalaki naman ay kasing kapal na ng braso ko. Isa-isa ko silang ibinaba mula sa truck, at maingat na ipinatong sa pilapil. Samantala, ang bulong-bulungan ng mga taga-nayon ay nagsimula na namang umugang. Baliw na talaga yung anak ng mga Lee. Imbes na palay ang itanim, mas pinili pang magtanim nitong mga walang kwentang puno ng poplar. Narinig ko, mula nang mamatay ang tatay niya. Nasuran na yata siya ng bait. Hahaha, Lee Chuan, nababaliw ka na ba sa sobrang hirap? Anong puno naman ang itatanim mo dyan? Kahit na gusto mo pang magtanim ng punong namumunga ng pera, kailangan mo pa rin pumili ng magandang lugar. Dyan pa sa putikan yun na binabad sa tubig tae. Ano namang matinong bagay ang patubo dyan? Sa tingin ko, parehas lang kayo ng tatay mong siraulo. Ang mga salitang tatay mo ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Natigilan ako sa pag-aasada. Nakaramdam ako ng parang sinasakal na sakit sa dibdib. Pero hindi ako tumingala, at hindi rin ako umimik. Sa halip, mas lalo ko pang nilakasan ang paghampas ng asarol. Hampas lang ng hampas. Wang Fubi, maghintay ka lang. Malapit mo nang malaman kung ang itinanim ko ba ay mga puno lang. O ang magiging katapusan mo. Binasa ng unang ulan ng tagsibol ang tuyot na lupa. Ang mga punla ng poplar na itinanim ko ay nag-uunahan ng maglabas ng sariwa at lunti ang mga usbong. Ang mga mumunting lunti ang iyon ay talagang agaw pansin sa tigang na lupa. Mula ng araw na iyon, naging buong mundo ko ang taniman ng poplar na ito. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, bumabangon na ako para mag-obserba sa bukid. Tinitingnan ko kung alin sa kanila ang nagsisimula ng umusbong. Ang bawat isa'y dinidiligan ko at nilalagyan ng pataba. Tinatanggal ko ang mga damo sa paligid ng mga ugat nila. Ang mga galaw ko ay dahan-dahan na para bang hinahawakan ko ang pinakamahalagang porselana. Minsan, marahan kong hinahaplos ng palad ko ang magaspang nilang katawan. Para bang nakikipag-usap sa mga kasama ko sa laban. Bilis na niyong lumaki, mas mabilis pa. Ibinubulong ko sa kanila, habang bumibilis ang paglaki ninyo. Lalo ring lumalaki ang pag-asa ko. Ang mukha ko, sa araw-araw na pagbabad sa hangin at sikat ng araw, ay lalong umitim at gumuspang. Nagkaroon na rin ng makakapal na kalyo ang mga palad ko. Pero ang mga mata ko ay madalas kumikinang sa isang liwanag na hindi maipaliwanag. Iyon ay isang liwanag na may halong pananabik, lihim na tuwa, at malamig na kalkulasyon. Ang usapan ng mga taga-nayon tungkol sa mga ginagawa ko, mula sa nababaliw, ay naging sinasapian. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang lalaking galing sa angkan ng mga magsasaka ay tatalikuran ng mga anghihing pagkain, para lang magtanim ng mga ito na hindi naman makakain. O mainom, itong mga walang silbing puno ng poplar. Ilang beses akong binisita ni Mang Chen. At sa bawat beses, lagi siyang napapabuntong hininga. Makinig ka sa payo ko, Ai-ho. Bunutin mo na ang mga punong iyan. Tumingiti lang ako at umiiling. Inabutan ko siya ng isang pipino. Mang Chen, tikman nyo. Bago kong pitas, matamis. Ang pananahimik at katigasan ng ulo ko. Ang gumawa sa lahat ng payo nila na walang saysay. Kalaunan, wala nang nangialam pa. Tahimik na dumating ang simula ng tag-araw. Ang malaking mansyon ni Wang Fubi ay nagsimulang magpakita ng ilang maliliit na pagbabago. Isang hapon, nagpanggap akong dumaan sa likod bahay nila. At sa gilid ng aking mata, natanong ko agad ang pakay ko. Nasa sulok ng pader ng bilya niya, sa bandang nakaharap sa akin. Isang bitak na sinliit ng hibla ng buhok. Ang tahimik na gumapang paitaas mula sa pundasyon. Mga 1 pulgada, biglang kumabog ang puso ko. At agad akong napuno ng matinding kagalakan. Mas mabilis pa ito sa inaasahan ko. Makalipas ang ilang araw, kumuha si Wang Fubi ng isang kontero para magkumpuni. Nagtago ako sa likod ng pader ng aming bakuran. At pinakinggan kong mabuti ang boses ng kontero. Boss Wang, mukhang may bahagyang paglubog sa pundasyon. Maliit na problema lang, matatapala naman. Narinig ko ang naiinis na boses ni Wang Fubi. Paglubog, pinakamagaling na construction team ang kinuha ko para itayo to. Paano to lulubog? Siguradong palpak lang ang gawa ninyo noon. Ayusin niyo to agad. Samandal ako sa pader at tahimik na mumisi. Maliit na problema, simula pa lang yan. Hindi nagtagal, nagsimula na ring magkaproblema ang alulod sa likod bahay nila. Lagi na lang itong bumabara, kaya umaapaw ang maruming tubig. At bumabaho ang buong bakuran. Sa tuwing nangyayari yun, padubog siyang nagpapatawag ng mag-aayos. At sinisisi niya ang pangit na pagkakagawa. O kaya ang maling paggamit ng kanyang pamilya. Kailanman ay hindi niya inisip ang mas malalim na dahilan. Habang ako naman, nakatayo sa pilapil at pinagmamasdan ang aking mga puno ng poplar. Wala na ang pagiging mura nila noong una. Ang kanilang mga sanga at dahon ay nakabukas sa ilalim ng sikat ng araw sa tag-araw. Kumikinang sa kasiglahan, malinaw kong nararamdaman, nasa ilalim ng lupa, kung saan hindi nakikita. Ang hindi mabilang na mga ugat ay parang mga matatapang na sundalo. Daladala ang aking kagustuhan, walang tigil silang kumakalat patungo sa itinakdang target.
Isang gabi, nang walang katao-tao, dala-dala ko ang isang itim na plastic na timba, at tahimik na pumasok sa aking taniman ng poplar. Ang laman ng timba ay isang espesyal na pampalago ng ugat na may malakas na epekto. Maingat kong ibinuhos ang mga pampatabang ito, lalo na sa mga piling puno, doon sa mga ugat ng ilang puno ng poplar na pinakamalapit sa pundasyon ng bahay ni Wang Fugi. Pag-ulong kong sinabi, kain na, mga alaga ko. Sumipsip ang likido sa lupa, at agad na naglaho, pero ako lang ang nakakaalam, na nagsimula na ang isang malaking piging sa ilalim ng lupa. Ang mga puno ng poplar ay nagsimulang lumaki sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Bawat daong sumasayaw sa hangin, ay tila nagbubunyi para sa aking tagumpay. Samantala, sa kabilang banda, ang bilya na iyon na simbolo ng kayamanan at kayabangan, sa isang lugar na hindi ko nakikita, ay unti-unting ginuguho at sinisira mula sa pundasyon. Tutal, nilero ko ang larong ito ng may matinding pasensya. Lumipas ang isang taon sa isang iglap. Ang aking mga puno ng poplar na dating pinagtatawanan, ay mas matangkad na ngayon sa isang tao. Ang mga puno nito, na dati sinlaki lang ng hinlalaki, ngayon ay kasing kapal na ng braso ng isang bata. Pagsapit ng tag-araw, naging malago ang mga sanga at dahon, na bumuo ng isang lunti ang harang. At ngayon, ang mga bitak sa pader ng bahay ni Wang Fugi ay parang sapot ng gagamba na dahan-daang lumalaki. Padami ng padami, sa ilang bahagi, nagsimula ng matuklap ng pira-piraso ang palitada. Ang hambo ng pinto ng bahay ay nagsimula ng bahagyang tumabingi at kitang-kita na ito. Kapag isinasara ang pinto, kailangan pa ng matinding puwersa para maisara ito ng tuluyan. Sa wakas, nagsimula na siyang mabalisa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nang ahas na basta na lang kumuha ng kung sinong mason para magtagpi-tagpi. Sa halip, gumastos siya ng malaki para kumuha ng isang construction team mula sa syudad. Inikat ng foreman ng construction team ang bahay ng ilang beses. Kinakatok at sinusuri ang mga pader. At sa huli, itinuro niya ang mga bitak at sinabi kay Wang Fugi, "Boss Wang, ang problema niyo po ay wala sa pader. Nasa ilalim po, mukhang hindi matatag ang pundasyon. Wala pong silbi kahit anong ayos ang gawin namin sa labas. Panandali ang lunas lang po yan. Kung gusto ninyong tuluyang maayos ito, kailangang patibayin muli ang pundasyon. Kailangang patibayin muli ang pundasyon." Napakalaking trabaho niyan. Nang marinig ni Wang Fugi na malaking abala ito, halos mangitim ang mukha niya sa inis. Ayaw niya kasi ng gulo, at lalo na ang gumastos. Kaya ang pinagawa lang niya sa mga trabahador, ang ilang pinakapangit na bitak sa labas, ay pininturahan lang ulit. Niloloko ang sarili na parabang naayos na ang problema. Pero hindi lang doon nagtatapos ang problema sa bahay niya. Nagsimulang tumagas ng madalas ang mga tubo ng tubig sa ilalim ng lupa. Ang sahig sa kusina at banyo ay laging basa. Isang beses, wala nang ibang maisip na paraan ang mga trabahador. Kaya hinukay na lang nila ang lupa sa paligid ng tubo para suriin. Nakatayo ako sa di kalayuan, sa gilid ng kakahuyan. Nagkukunwaring nagpuputol ng mga sangat dahon, pero nakatutok ang gilid ng mga mata ko sa mga nangyayari doon. Nakita ko ang trabahador na mula sa loob ng tubo ay may hinilang isang kumpol na maitim na bagay. Nang iangat niya para tingnan, ito ay mga kumpol-kumpol na magkakabuhol-buhol, na maliliit at mapuputing ugat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Paano nagkaroon ng ganito karaming ugat ng puno sa loob ng tubo? Bulong ng trabahador, lumapit si Wang Fugi para sumilip. Inis niyang iminagayway ang kamay. Ano ba namang klaseng tubo to? Linisin niyo na yan agad. Palitan niyo na agad ng bago. Siguradong ugat lang yan ng kung anong damo sa malapit. Nasumuot papasok, hindi pa rin niya. O sabihin na natin, ayaw niyang iugnay ang kamalasan sa bahay nila. Dito sa aking malagang taniman ng poplar, na may koneksyon sa isa't isa. Pero alam ko, na may binhina ng pagdududa na naitanim sa isip niya. Ang mga chismis sa nayon, ay unti-unti na rin kumalat. Tingnan ninyo, yang bahay ni Wang Fugi. Mahigit isang taon pa lang na itatayo. Bakit puro bitak sa lahat ng dako? Oo nga, narinig ko laging barado ang kanal. Nakakapangilabot, sa tingin ko, dahil yan sa sobrang kayabangan niya. Siguro may nagalaw siyang hindi maganda. Nang makarating ang mga salitang ito kay Wang Fugi, halos sumabog siya sa galit. Pero imbes na pag-isipan ng sarili, mas lalo pa siyang naging mayabang. Nagpalit siya ng mas mamahaling sasakyan. Sa tindahan sa baryo, nililibre niya ang lahat ng mamahaling sigarilyo. At malakas na ipinagmamayabang, kung gaano kalaking negosyo na naman ang naisara niya, para matabyunan ang mga chismis. Para patunayan, na siya pa rin ang nakatataas sa lahat sa baryong ito. Habang pinapanood ko ang pag-arteng matapang niya, napapangisi na lang ako sa isip ko. Araw-araw, walang palya, nagtatrabaho ako sa aking taniman ng poplar. Pinuputulan ko ang mga sobrang sanga, para mas makapasok ang sikat ng araw. Binubungkal ko ang lupa, para mas malayang makahinga ang mga ugat. Paminsan-minsan, may mga taga-baryong dumadaan. At gaya ng dati, nakikipagkwentuhan ako sa kanila tungkol sa panahon at sa ani. Pero ni minsan, hindi ko binabanggit ang tungkol sa pamilya ni Wang Fugi. Habang mas kalmado ako, mas lalo akong nagmumukhang misteryoso. Isang hapon, ang sobrang layaw na anak ni Wang Fugi ay naglalaro ng bola sa labas ng bakuran. Sobrang lakas ng sipa niya. Lumipad ng pike herba ang bola. At saktong-saktong bumagsak sa kalaliman ng aking taniman. Tumatakbo siyang papalapit habang nagmumura. Gustong sumuot sa kakahuyan para hanapin ang bola. Pero ngayon, ang taniman ng poplar, ang mga ugat ng puno ay magkakabuhol-buhol. Ang lupa ay puno ng mga nakausling ugat, at mabababang palumpong. Halos wala siyang madaanan. Ilang beses niyang sinubukan, pero lagi siyang nahaharangan. Sa huli, wala siyang nagawa kundi tumayo sa gilid ng kakahuyan, galit na galit. Nakasandal ako sa isang puno ng poplar. Pinapanood ang itsura niyang piken na piken at walang magawa. Isang hindi maipaliwanag na kasiyahan ang umusbong mula sa puso ko. Interes pa lang yan, Wang Fugi. Malayo pa ang katapusan ng magagandang araw mo. Nang hating gabi na at tahimik ang lahat, may ginawa akong mas matapang pa. Naghanap ako ng lumang stethoscope sa bahay. At dahan-dahang pumunta sa labas ng bakod ng bahay ni Wang Fugi. Katabi mismo ng aking taniman ng poplar. Idinikit ko ang malamig na dulo ng stethoscope sa lupa. Tinigil ko ang aking paghinga. May narinig akong mahinang kaluskos. Isang tuloy-tuloy na tunog. Iyon ang mga ugat na gumagapang sa ilalim ng lupa. Ang tunog ng pagpunit nito sa lupa. Ipinikit ko ang aking mga mata.
Isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa aking mukha. Mabilis na lumipas ang panahon at sumapit ang 3 taon. Ang aking mga puno ng poplar ay matatayog na. Ang iilang pinakamatataas ay lumagpas na sa bubong ng bahay ni Wang Fugi. At ang mansyon na dati nagniningning sa sikat ng araw ay mukha ng madilim ngayon, na may halong hindi maipaliwanag na pagkaguho. Ang mga tiles sa sahig ng kanyang kusina ay nagsimula ng umangat sa malaking bahagi. Yung bitak sa pader ng kwarto na tinakpan ng pintura ay muling lumitaw at lalo pang lumala, at naging mas malapad at mas malalim. Makikita na ang liwanag mula sa labas sa siwang. Ang pinakamalala sa lahat, ang mga cable ng kuryente sa loob ng pader ay naapektuhan din dahil sa pagbabago ng forma ng pader. Ang mga ilaw sa bahay ay patay-sindi, at madalas ding mag-short circuit ang mga appliance nang walang dahilan. Sa pagkakataong ito, natakot na talaga si Wang Fugi. Sa pagkakataong ito, kumuha siya ng pinakasikat na kumpanya ng building structure sa syudad. Ilang inhinyero na nakasuot ng uniforme, na may dalang iba't ibang mga instrumentong may mataas na katumpakan. 2.5 araw silang nagsiyasat sa loob at labas. Nang lumabas ang paunang conclusion, nagkukunwari akong nag-aalis ng damo sa kakahuyan. Pero talagang nakikinig akong mabuti. Narinig ko yung pinuno ng mga engineer, na may napakaseryosong tono, na sinabi kay Wang Fugi, "Boss Wang, ang problema ninyo ay wala sa pader. Nasa ilalim, malamang hindi matatag ang pundasyon. Walang silbi kung aayusin lang namin ang nasa ibabaw. Pansamantalang lunas lang yan, hindi permanenteng solusyon. Para tuluyang maayos ito, kailangang patibayin ulit ang pundasyon. Malaking trabaho yan." Huminto sandali ang engineer. Itinuro ang direksyon ng aming kakahuyan ng poplar, at hindi sinasadyang nagdagdag pa ng isang problema. At saka, sa tabi ng pundasyon, may napakaraming puno na mabilis tumubo at malalalim ang ugat, tulad ng poplar. Ang lakas ng paglusot ng mga ugat niyan. Tuloy-tuloy ang pinsala sa pundasyon. Maaaring ito ang isang mahalagang dahilan kung bakit bumibilis. At lumalala ang problema, biglang kumabog ang dibdib ni Wang Fugi. Sa sandaling iyon, sumibaw na sa wakas ang binhi ng pagdududa. At lumago bilang isang makamandag na baging. Pero hindi siya kaagad nagpakita ng galit. Si Wang Fugi ay isang taong sobrang nagpapahalaga sa kanyang reputasyon. Hindi niya maaaring hayaang malaman ng mga taga-nayon na ang mansyon na ipinagmamalaki niya, ang karang yan na itinayo niya mula sa ipon ng kalahati ng kanyang buhay, ay isa palang substandard na proyekto, at halos masisira na ng ilang puno lang mula sa kapitbahay. Kaya naman, nagpakalat siya ng balita, sinabi niyang kumita siya ng malaki, at laos na raw ang estilo ng bahay niya ngayon. Nagpaplano siyang gumastos ng milyon-milyon, para i-upgrade at i-renovate ang buong bahay, mula loob hanggang labas. Sinadya pa niyang pumunta sa tindahan sa bungad ng nayon, at malakas na ipinagsabi, na papalitan niya ng kumpletong set ng imported na Italian furniture ang lahat ng gamit niya. Matapos niyang gawin ang lahat ng pagpapakitang taong iyon, sa wakas ay pinuntahan niya ako. Noong hapong iyon, nagbibilad ako ng palay sa bakuran. Nakita ko siyang nakasimangot, parang maniningil ng utang na nakabara sa may pintuan namin. "Lich Wan, bakit ang bilis tumubo ng mga walang kwenta mong puno ng poplar? May ginamit ka bang hindi dapat gamitin? Binabalaan kita, kapag naapektuhan ng mga punong yan ang bahay ko. Hindi kita palalampasin." May pag-aalinlangan sa kanyang mga salita, at lalo na, may halatang pagbabanta. Dahan-dahan akong tumayo ng tuwid. Ipinagpag ang iPad sa aking mga kamay. Kalmado kong sinalubong ang kanyang tingin. "Boss Wang, magandang bagay naman kung mabilis tumubo ang mga puno ng poplar, di ba? Ibig sabihin niyan, maganda at masustansya ang lupa sa lugar ko." Mahinahon kong sagot, habang may bahagyang ngiti sa aking mga labi. "Tungkol naman sa bahay ninyo, wala na akong magagawa dyan. Noong nagpatayo ka ng bahay, dapat ay pinatibay mo ng husto ang pundasyon." Tila magaan lang ang mga salita ko, pero sa sandaling iyon, parang isang malakas na sampal iyon. Nadama po sa mukha ni Wang Fugi. Ikaw, ang mukha ni Wang Fugi ay biglang naging kulay talong sa galit. Habang nakaturo sa ilong ko, nanginginig ang kanyang mga daliri. Humanda ka sa akin. Hindi siya makapagsalita dahil sa mga sinabi ko. Sa huli, para siyang isang toroong natalo sa laban. Nag-iwan ng isang banta na walang bigat, at umalis na nagdadabog. Pinanood ko ang kanyang likod na halos tumatakbo sa pagkapahiya, at napangisi ako sa aking isipan. Sa wakas ay nagsisimula na siyang maghinala, pero huli na ang lahat. Ang kontrol sa digmaang ito, mula pa sa simula ay mahigpit nang nasa aking mga kamay. Sinamantala ang madilim at maangin na gabi, muli akong pumasok ng palihim sa aking gubat ng mga puno ng poplar. Sa pagkakataong ito, ang dala ko ay isang espesyal na pataba na may halong malakas na rutang powder. Mga kemikal na nakakasira, at idinilig ko ang mga ito sa paligid ng mga ugat ng puno. Humayo kayo, aking mga mandirigma, nagsimula na ang huling pagsalakay. Ang gusto ko ay hindi lang basta pag-aayos at pagkukumpuni. Hindi para lang pahabain ang kanyang paghihirap, kundi ang bunutin ng problema mula sa ugat. Isang kumpleto at hindi na maibabalik na pagkawasak. Ang karma ay laging dumarating sa mga panahong hindi mo inaasahan. At sa pinakamalupit na paraan, iyon ay isang malamig na gabi ng taglamig. Ang hangin mula sa hilaga ay umiihip na parang mga maltong umaatungal. Ang lahat sa nayon ay mahimbing nang natutulog. Bigla, isang malakas na kalabog, na parang kulog na biglang dumagundong. Ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinundan ito ng malalakas na sigawan, at kaguluhan mula sa bahay ni Wang Fugi. "May nangyari, tulong." Bigla akong napabangon sa kama. Nagsuot ako ng damit at tumakbo sa bintana. Nakita ko ang bakuran ni Wang Fugi na maliwanag. Tubig na tumatalsik paitaas. Sumabog ang pangunahing tubo ng tubig nila na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang malamig na tubig ay parang isang fountain, na walang tigil sa pagbuga mula sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap, ginawa nitong isang karagatan ang buong bakuran niya. Kinaumagahan, dumating ang mga manggagawa para hukayin ang lupa. Ang lahat ng nanunood, kasama na si Wang Fugi mismo, ay napasinghap sa gulat. Ang tanawin sa kanilang harapan ay sapat na para manggilabat ang sinuman. Napakalalaking ugat ng poplar, na sinlaki ng bibig ng mangkok. Ang pumulupot at pumiga sa matigas na tubong metal. Pinwersa nitong may upi, hanggang sa ito'y sumabog. At hindi pa iyan ang pinakamalala. Habang papalalim ang kanilang paghuhukay, mas nakakagimbal ang tanawin sa ilalim ng pundasyon. Hindi mabilang ng mga ugat ng puno, iba't iba ang kapal. Nabumuo ng isang higanteng sapot na halos hindi mapasok.
Itinulak nito ang lupa sa ilalim ng buong pundasyon hanggang sa maging buhaghag. Sa matibay na konkretong pundasyon, puno na ito ng malalaki at maliliit na bitak. Sa ilang bahagi, may mga malinaw ng butas at pagkasira. Ang buong istruktura ng bahay ay nagsimula ng tumagilid sa paraang hindi na maibabalik. Habang tinitingnan ni Wang Fugi ang kalunos-lunos na tanawing parang katapusan na ng mundo sa kanyang harapan, biglang nawala ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Namutla siyang parang papel. Lubos na niyang naunawaan ang lahat. Hindi ito dahil sa masamang feng shui, at lalong hindi dahil sa palpak na pagkakagawa. Ito ay isang lantarang paghihiganti. Isang matagal nang pinagplanuhang sabuatan. Nagsimulang manginig ng malakas ang kanyang katawan nang hindi niya mapigilan. Nanginginig ang kanyang mga labi. Wala siyang masabi ni isang salita. Bigla, para siyang isang mabangis na hayop na nagwala. Mabilis siyang lumingon. At ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Nakatitig ng masama sa bahay namin. Sa grupo ng mga puno ng poplar na nananatiling matatag sa gitna ng malamig na hangin. Li Chuan, demonyo ka. Papatayin kita. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang lagaslas lang ng mga puno ng poplar sa hangin. Narinig ng mga taga-nayon ang nangyari at lahat sila ay nagmadaling pumunta para makiusyoso. Nagkumpol-kumpol sila sa paligid. Nang makita nila ang bahay ni Wang Fugi at ang kalagayan nitong winasak ng mga ugat ng puno, lahat sila ay nabigla. Nagsimula ang bulong-bulungan. Ang tingin ng mga tao sa akin ay hindi na awa at pagtataka. Sa halip, napalitan ito ng pinaghalong takot at paghanga na mahirap ipaliwanag. Sa wakas ay naintindihan na nila na itong batang lalaki na palaging tahimik ay may itinatagong nakakagulat na lakas at matinding galit. Nakatayo si matandang Chen sa gitna ng mga tao. Hindi niya tiningnan ang kaawa-awang kalagayan ni Wang Fugi. Sa halip, malalim siyang nakatitig sa payapa kong mukha. Komplikado ang kanyang tingin. May pagkagulat, may pagkaunawa. Ngunit sa huli, nauwi ang lahat sa isang halos di marinig na buntong hininga. Matapos ang panandali ang pagwawala ni Wang Fugi, agad niyang naisip ang pinakadirektang paraan, ang pagputol ng mga puno. Sa tindi ng galit niya, naghanap siya ng ilang residente na gustong makalamang. May daladalang mga palakol at lag-ari, akma silang papasok sa aking kakahuyan. Galit na galit siyang sumisigaw. Sugurin niyo, putulin niyo para sa akin ang lahat ng mga pesteng punong ito. Bawat isang maputol, babayaran ko ng 100 piso. Walang emosyon akong lumabas ng bahay. May hawak na karit na pinatalas hanggang sa kuminang. At tumayo lang ako roon sa may pasukan ng kakahuyan. Akin ang lupang ito. Akin din ang mga punong ito. Sino mang manggahas na galawin kahit isa. Hindi malakas ang boses ko. Ngunit malinaw itong narinig ng bawat isa. Hindi ako mag-aatubiling makipagpatayan sa kanya. Natigilan sila sa aking tindig. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Hindi man lang nila may angat ang mga palakol na hawak nila. Nang makita ito ni Wang Fugi, nagtatalon siya sa galit. Nagre-rebelde ka na. Nagre-rebelde ka na. Humanda ka sa akin. Tumalikod siya at sumugod patungo sa tanggapan ng barangay. Nais niyang humanap ng mga opisyal na kakampi sa kanya. Pinanood ko siyang mag-iskandalo sa bakuran ng tanggapan. Ngunit lubos ang kapayapaan sa aking puso. Alam kong, ito ay isa lamang sa kanyang mga walang saysay na pagpupumiglas. Ang totoong palabas ay ngayon palang nagsisimula. Ang pagpupumiglas ni Wang Fugi ay mas matindi pa sa aking inaasahan. Una, kumuha siya ng abogado. Isang liham na may mahigpit na pananalita mula sa abogado ang ipinadala sa aking bahay. Nakasaad dito na ang aking mga puno ng poplar ay lumalabag sa kanyang karapatan bilang kalapit-lote, na nagdudulot ng malaking pinsala sa kanyang legal na ari-arian. Hinihiling na putulin ko kaagad ang lahat ng puno, at bayaran ang lahat ng kanyang pagkalugi sa pera. Tinitigin ko ang papel na may pulang opisyal na selyo. Walang mababakas na anumang reaksyon sa mukha ko. Ibinigay ko ang demand letter kay Mang Chen. Tinulungan ako ni Mang Chen na hanapin ang nag-iisang tao sa aming baryo, na nag-aral ng abogasya sa syudad. Ang binatang iyon na nagngangalang Zhang San. Sinuri niya itong mabuti ng 2 ulit, at sa kanya malinaw na sinabi sa akin, Kuya Li Xuan, huwag kang matakot. Ang pagtatanim ng puno sa sarili mong lupa ay isang lehitimong karapatan na ibinigay sa atin ng batas. Maliban na lang kung mapapatunayan nila na sinadya mong sirain ang bahay nila. Kung hindi, malabong manalo sila sa kaso. At saka, kung talagang aabot sa dimandahan, hindi rin tayo siguradong matatalo. At yung intensyon naman, Ira, napakahirap patunayan yan. Napanatag ang loob ko nang muli akong puntahan ng abogadong naka-Amerikana. At umakto na parang opisyal na opisyal ang aming usapan. Kalmado ko lang siyang sinabihan. Nasa lupa ko ang mga puno ko. Legal at makatwiran yan. Samantalang ang kliyente mo, si Ginoong Wang Fugi, noong una, para makatipid, ang tubo ng septic tank niya, ay idiniretso niya sa aking palayan. Dinumihan niya ang lupa ko, at sinira ang mga pananim ko. Siguro dapat pag-usapan din natin yun. Ano? Biglang nagbago ang mukha ng abogado. Halatang hindi ikinwento sa kanya ni Wang Fugi ang nangyari noon. Dahil hindi umubra ang legal na paraan, gusto nang idaan ni Wang Fugi sa santong papasan. Ewan ko kung saan siya. Nakahanap ng ilang tambay na basagulero, na nagtangkang pumasok ng patago sa aking kakahuyan sa gitna ng gabi. Para piliting putulin ang mga puno. Masyado niya akong minaliit. Paano naman ako hindi magiging handa? Matagal ko nang inaasahan na gagawa siya ng desperadong hakbang. Sa loob ng kakahuyan, gamit ang mga simpleng pamamaraan na natutunan ko sa isang libro ng pagsasaka. Naglagay ako ng ilang patibong. Hindi naman ito yung mga malalaking patibong na nakakasakit. Mga simpleng pangpatid lang sa tao. Mga baging na pumupulupot sa paa at mga hukay. Nung gabing iyon, may narinig na ilang sigaw ng paghihirap at pagmumura mula sa gubat. Tapos, isang nagkakagulong takbuhan ng mga taong parang nagkandayhi sa takot. Kinabukasan, kumalat na ang balita sa baryo. Sabi nila, ang mga taong kinuha ni Wang Fugi ay pumasok sa gubat nung gabi at pinaglaruan ng masasamang espiritu. Bawat isa sa kanila ay nagkabagsakan at puro pasa at magaang mukha. Halos lumipad ang kanilang kaluluwa sa sobrang takot. Mula noon, wala nang sino man ang nangahas na lumapit kahit isang hakbang sa aking poplar forest. Kahit sa dahas o sa pakiusap, wala nang umubra. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Wang Fugi. At ang huling dayami na tuluyang nagpabagsak sa kanya, ay ang formal na ulat sa pagsusuri ng istruktura ng bahay. Nakasulat sa itim at puti, may pulang selyo sa papel. Ang nasabing bahay, dahil sa patuloy at mapanirang pinsala mula sa labas sa pundasyon nito,
ay nagdulot ng malubhang pinsala sa pangunahing istruktura. Maraming bitak sa mga pader na sumusuporta sa bigat, at nagkaroon ng hindi na maibabalik na pagtagilid ang buong kabahayan. Kinumpirma sa pagsusuri na ito ay isang delikadong gusali. May panganib na gumuho ito anumang oras. Inirerekomenda ang agarang pagpapatigil sa paggamit nito at ang tuluyang paggiba. Delikadong gusali, give in. Ang tumama ang mga salitang iyon sa paningin ni Wang Fugi. Ang kanyang matabang katawan ay nanginig. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. At napaupo na lang siya sa sahig noon din. Ang perang inipon niya sa kalahati ng kanyang buhay. Itinayo niya gamit ang lahat ng paraan. Ang marangyang bilya na ginamit niya para ipagyabang at ipakita ang kanyang katayuan. Ngayon, sa mata ng batas, ay isa na lamang tumpok ng basura mula sa konstruksyon na walang anumang halaga. Sunod-sunod ang dating ng masamang balita. Hindi malaman kung saan narinig ng bangko ang chismis. Agad silang nagpadala ng tao sa kanyang bahay. Dahil daw sa malubhang pagbaba ng halaga ng kanyang ari-ariang naka-collateral. Hinihiling nila na bayaran niya agad ang lahat ng natitirang utang. O magdagdag ng collateral na may katumbas na halaga. Saan pa siya kukuha ng pera? Ang perang kinita niya sa pagnenegosyo noon. Halos lahat ay ibinuhos niya sa bahay na ito. At ang mas malala pa, ang mga kasosyo niya sa negosyo. At nagsimula na ring umiwas sa kanya ang mga tao. Isang taong hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang tahanan. Sino pa ang magtitiwala sa kanyang kakayahan at kredibilidad? Sunod-sunod ang mga tawag ng mga naniningil ng utang. Ang mga kaibigang dati kapatid ang turingan. Ngayon, mas mabilis pa sa kisap mata kung siya'y talikuran. Tinalikuran ng lahat euro, mga kaibigan at kamag-anak. Gipit na gipit mula sa lahat ng direksyon. Sa wakas, noong gabing iyon na bahagyang umuulan ng nyebe, dumating si Wang Fugi sa harap ng pinto ko. Wala na ang dati niyang kayabangan at pagkamapagmataas. Ang dati niyang mukhang namumutok sa taba ay ngayon naninilaw at lupaypay. Puno ng mga kulubot na sumisigaw ng kanyang pagkabigo. Bigla siyang bumagsak, at diretsyong lumuhad sa labas ng aking pintuan. Nakaluhod sa malamig na nyebe. Umaagos ang luha at sipon sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang inuuntog ang ulo sa lupa, na lumilikha ng isang mahinang kalabog. Ang kanyang paghagulgol ay nakaakit sa mga usyoserong kapitbahay. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakatayo lang ako sa loob. Habang tinitingnan siya mula sa itaas, siya na nakaluhod sa lupa. Ang mga nyebe na dumadapo sa kanyang buhok ay agad natutunaw. Kaya naman mukha siyang isang kaawa-awang asong ligaw. Malamig na parang yelo ang aking mga titig. Mariin at malinaw kong sinabi sa kanya. At sa lahat ng mga kapitbahay na nakikinig, mahina ang boses ko, ngunit para itong isang mabigat na maso, na dumurog sa puso ni Wang Fugi. Bigla siyang nagangat ng tingin. Sa kanyang mukhang puno ng luha at sipon. Bakas na bakas ang walang hanggang pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Hindi ko na siya sinulyapan pa. Pagabog kong isinara ang pinto. Ikinukulong sa labas ang lahat ng kanyang pagmamakaawa at desperasyon. Lahat ay iniwan sa labas ng pinto. Hindi kailangan ng aking paghihiganti ang kanyang pagsisisi. Ang gusto ko lang ay bayaran niya ng dugo ang utang niyang dugo. Sa huli, hindi rin naisalba ni Wang Fugi ang kanyang bahay. Sinimulan ng bangko ang sapilitang pagbawi sa ari-arian. Ngunit dahil ang bilya na iyon ay idineklara ng delikadong tirhan, wala talagang gustong bumili nito. Sa huli, naibenta lang ito sa presyo ng mga scrap na materyales. Isinubasta na lang para sa forma. Ang kakarampot na halagang iyon ay hindi sapat kahit pambayad man lang sa maliit na bahagi ng utang sa bangko. Sa araw na pumasok ang mga excavator sa baryo, napakaganda ng sikat ng araw. Sa gitna ng nakabibinging ugong, ang marangyang bilya na dating sumisimbolo sa lahat ng karangalan ni Wang Fugi. At kayamanan, ay dahan-daang giniba ng walang awa hanggang sa mapatag sa lupa. Gumuho ang mga pader, nagkadurog-durog ang mga ladrilyo. Ang makapal na alikabok na tumaas ay kumalat sa ilalim ng sikat ng araw. Parang isang marangya at nahuling libing. Ang amoy ng alikabok na iyon, at ang mabahong amoy mula sa septic tank ng kanyang bahay 3 taon na ang nakalipas, ay bumuo ng isang uri ng napakagandang pagtutugma na puno ng kabalintunaan. Si Wang Fugi ay tulalang nakatayo sa isang maliit na burol di kalayuan. Hindi ko maaninag ang kanyang ekspresyon. Nakikita ko lang ang dati niyang matikas na likod, na ngayon ay ganap ng hukot. Ang buong katauhan niya ay parang tinanggalan ng buto. Isang hungkag na balat na lang ang natira. Sa isang gabi lang, halos pumuti lahat ng kanyang buhok. Ang mga taga-baryo ay nakatayo sa malayo, nagtuturuan at nagbubulungan. Hindi ako lumabas para makiusyoso. Nakatayo ako sa kalagitnaan ng aking kakahuyan ng poplar, sa pagitan ng mga siwang ng mga sanga at dahon. Tahimik kong pinanood ang dambuhalang bakal na iyon, habang ginigiba nito ang huling pader. Habang nakatayo ako sa bukid na ito na dating binahan ng dumi ng tao. Datang pandidiri at kahihiyang tagos hanggang sa buto. Naalala ko kung paano ko tiniisang hindi pagkaintindi at pangungutya ng buong baryo. Ang mga sandaling iyon ng pagtitiis, ngayon ay parang pelikulang isa-isang nag-flashback sa isipan ko. Bahagyang uminit ang aking mga mata. Wala akong naramdamang matinding kagalakan tulad ng inaasahan ko. Wala ring kabaliwan ng isang taong nakaganti na. Tanging isang pakiramdam lang ng pagkatapos makumpleto ang isang misyon. Isang malaking kahungkagan at kapayapaan. Isang kakahuyan ng poplar na minsan niyang hinamak bilang mga walang silbing punong kahoy. Ang mga puno ng poplar, sa sandaling ito ay parang mga pinakamatapat kong bantay. Matatag na nakatayo sa aking likuran. Tahimik at mayabang, isang kamay na puro kalyo. Ang dahan-daang tumapik sa balikat ko. Si Old Shen pala, wala siyang sinabi, tahimik lang siyang, nag-abot ng isang lumang military canteen na puno ng mainit na tsaa. Sa aking mga kamay, tinanggap ko ang canteen, itinaas ang aking ulo, at inubos ang maligamgam na tsaa. Nag-aalin po yung init ang tsaa, pero pinawi nito ang huling bakas ng lamig sa aking puso. Tinitigan ko ang dating lote ni Wang Fugi, na ngayon ay isa ng magulo at abandonadong lugar. Tanging kapanatagan na lang ang natira sa puso ko. Wang Fugi, hindi ba't hinamak mo ang lupang ito? Ngayon, wala ka ng karapatan kahit man lang tumayo sa lupang ito. Tuluyan nang bumagsak si Wang Fugi. Hindi lang niya nawala ang kanyang bahay. Nabalot pa siya sa napakalaking utang na hindi niya kayang bayaran habang buhay. At ang kanyang asawa, ilang araw lang ang lumipas, ay dinala ang kanilang anak, na ngay ang huling natitirang pera sa bahay, at naglaho na parang bula, at si Wang Fugi ang naging tunay na nag-iisa sa nayon. Nagsimula siyang maglasing buong araw, nilulunod ang sarili sa pinakamurang alak hanggang sa mawalan ng malay. Nagpagala-gala siya sa nayon na parang isang ligaw na kaluluwa.
Samantala, ako naman ay nagsimula ng aking bagong buhay. Pagdating ng Tagsibol, kumuha ako ng mga profesional na magtotroso para pumili ng mga puno sa aking poplar forest na puputulin. Yung mga masyadong malapit sa pundasyon. Ang mga bayaning nagampanan na ang kanilang misyon. Isa-isa kong pinaputol. Ang kanilang mga ugat ay nasa ilalim na ng lupa at natapos na ang huling pagbabago sa lupang iyon. Hindi ko pinaputol lahat ng puno. Sa halip, nag-iwan ako ng ilan sa paligid upang magsilbing natural na panangga sa hangin. Maganda ang kalidad ng kahoy ng poplar na pinutol. Kaya ibinenta ko ito sa isang pagawaan ng muebles sa bayan na nagbigay sa akin ng malaki-laking at hindi inaasahang kita. Ang unang bagay na ginawa ko sa perang iyon, nag-imbita ako ng mga eksperto mula sa istasyon ng agrikultura para magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa lupa ng aking bukirin. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Walang tigil sa pagpuri ang mga eksperto sa aking lupain. Hawak-hawak ko ang ulat ng pagsusuring iyon. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Ito ang gantimpala ng lupa para sa akin. Ginamit ko ang perang ito para muling ayusin ang mga pilapil. Maayos itong itinayo gamit ang matitibay na bato. Nagukay ako ng mga bagong kanal para sa patubig. Ang malinaw na tubig bukal ay humuhugos papasok sa bukirin. Dinidiligan nito ang lupain muling nabigyan ng buhay. Personal akong nagpunta sa istasyon ng magagandang binhi sa bayan. Pinili ko ang pinakamataas na kalidad ng mga bagong binhi ng palay. Sa gitna ng banayad na simoy ng Tagsibol, nakayapak akong tumuntong sa maligamgam at basang lupa. Gamit ang sarili kong mga kamay, ang bawat dakot ng gintong pag-asa ay isinaboy ko sa lupain ito na dumaan sa maraming pagsubok. At ang lupain pinaglagakan ng lahat ng aking pagmamahal at puot. Ang buhay ko ay naging abala ngunit makabuluhan. Nakita ng lahat sa nayon ng pagbabago sa aming pamilya. Ang tingin nila sa akin ay nagbago mula sa dating awa at pagtataka hanggang sa naging ganap na paghanga at paggalang na may takot. Hindi na nila ako tinatawag na anak ni Lee. Sa halip, magalang na nila akong tinatawag na Lichuan. Paminsan-minsan, sa tapat ng maliit na tindahan sa bungad ng nayon, nakakasalubong ko si Wang Fugi na umuutang ng alak. Nakasuot siya ng marurumi at punit-punit na damit. Ang buhok niya ay parang gubat sa gulo. Ang kanyang mga mata ay malabo at walang buhay. Wala nang natitirang kahit kititing na bakas ng dati niyang kayabangan. Kapag nakikita niya ako, para siyang daga na nakakita ng pusa. Pusang napapaurong ang kanyang katawan. At agad siyang yuyuko. Hindi maglakas loob na tumingin sa aking mga mata. At dali-daling umiiwas palayo. At habang tinitingnan ko ang kanyang hukot na likod, wala akong naramdamang kahit kititing na saya sa kanyang sinapit. Ang tanging natira ay ang pagbubuntong hininga sa pabago-bagong takbo ng kapalaran. At isang pakiramdam ng kaligtasan na ako mismo ang gumawa. Isang malalim na kasiyahan. Walang pagkamuhi sa mundo na walang pinagmumulan. At walang paghuhusga na walang dahilan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Taglagas, ang aking palayan ay nagkaroon ng ani na hindi pa kailanman naranasan sa kasaganaan. Ang mga gininto ang uhay ng palay ay yumuyuko sa bigat. Bawat puno ay tumubong mas malaman kaysa sa iba. Mas matibay. Itong pinahusay na uri ng palay. Ang kanin nito ay buo-buo ang butil. Humahalimuyak sa bango. At napakasarap kainin. Hindi nagtagal. Nakuha nito ang atensyon ng mga dalubhasa mula sa istasyon ng pagpapalaganap ng teknolohiyang pang-agrikultura ng county. Na dumating upang magsiyasat. Paulit-ulit na ipinahayag ng mga eksperto ang kanilang pagkamangha sa aking palayan. Kumuha sila ng isang dakot na lupa at maingat itong pinag-aralan. Tinanong din nila ako tungkol sa detalyadong proseso ng pagtatanim. Kasama ng mga eksperto, ay may mga reporter din mula sa istasyon ng telebisyon ng county. Isang batang babaeng reporter ang may hawak na mikropono, at nagtanong sa akin ng may pagtataka. Nakatutok sa akin ang lente ng kamera. Tumingin ako sa lente. Naalala ko ang mayabang na mukha ni Wang Fugi. Naalala ko ang maruming itim na dragon na iyon. Pero sa huli, bahagya lang akong ngumiti. Walang espesyal na dahilan. Naisip ko lang na kailangan din ng lupa na magpahinga at magpagaling. Sa isang simple ngunit puno ng pilosopiyang tono, sabi ko, wala akong binanggit ni isang salita tungkol sa kasamaan ni Wang Fugi. Hindi ko rin ipinagyabang ang aking paghihiganti. Inialay ko ang lahat sa karunungan ng lupa, dahil alam ko na ang pinakamatalinong paghihiganti ay hindi ang pagbigkas ng puot. Naging interesado ang babaeng reporter sa aking kwento. Pakiramdam niya ay may mas malalim na dahilan sa likod nito. Matapos ay broadcast ng ulat, umani ito ng malaking atensyon sa aming lugar. Pinuri ako ng mga tao bilang isang taong may talino at pangitain. Isang modernong magsasaka na tunay na nakauunawa sa lupa. Oo nga naman, pangmatagalan talaga ang iniisip niya. Dapat tayong lahat matuto sa kanya. Ang aking pamamaraang makakalikasan, ginamit itong isang klasikong kaso para sa publisidad. Hindi nagtagal, may mga usiserong nagsimulang mag-imbestiga ng mas malalim. Ang dating kayabangan at pang-api ni Wang Fugi sa pag-agaw ng lupa para magpatayo ng bahay. Pati na rin ang misteryosong pagguho ng kanyang tahanan, ay iniugnay sa ginawa kong pagtatanim ng mga puno ng poplar. Isang buo, at maalamat na kwento ng paghihiganti. Ang nagsimulang palihim na kumalat sa mga tao. At habang kumakalat, lalo itong nagiging parang alamat. Ang katotohanan, sa paraang mas may buhay pa kaysa sa mga opisyal na ulat, ay lumabas din sa wakas. Sabi-sabi, si Wang Fugi na palaboy-laboy sa ibang lugar. Nakita ang balita tungkol sa akin sa cellphone ng iba. Narinig din niya ang mga sabi-sabi ng mga tao. Gumuho ang mundo niya noon din. Napahawak siya sa kanyang ulo at humagulgol sa kalye. Sinasabing ito na raw ang karma niya. Mula noon, wala na siyang mukhang maiharap para bumalik sa nayon. Tuluyan na siyang naglaho sa paningin ng lahat. Samantala, ang aking bigas, dahil na rin sa maalamat na kwentong ito, ay naging sikat na inspirational rice sa malapit at malayo. Dagsaan ng mga order mula sa kung saan-saan na parang ulan. At ang presyo nito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa ordinaryong bigas. Ang kalagayan ng aming pamumuhay ay ganap na bumuti, at hindi na ako ang dating mahirap na lalaking umaasa lang sa isang maliit na bukirin. Para lang makaraos sa pang-araw-araw, ginamit ko ang aking talino at katatagan para marangal na mabawi ang isang masaganang